Public Attorney's Office, Parole and Probation Administration at Land Registration Authority upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-live stream sa official Facebook pages ng Philippine Information Agency Region 12 at pwede kayo mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. Mapapanood din po tayo via delayed telecast sa Marbel Cable Systems Incorporated dito sa lungsod ng Coronadal. At huwag na nating patagalin pa ating pakinggan ang mandato at accomplishments to start off ng bawat ahensya, starting with the National Prosecution Service o DOJ. Let's all watch this. Prosecution Service. Let us give the floor to Regional Prosecutor Al Calica. Sir, good morning. Ang inyong pagbati po sa ating mga listeners and viewers at ang presentation po niyo. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ang topic po ng discussion today is about the Department of Justice. So particularly at the regional level. So magre-report po kami on our accomplishments and updates on our programs. Marami pong attached agencies under the department. Nandito po, kasama na po yung Public Attorney's Office or PAO, yung Parole and Probation Office, Land Registration Authority, Administration, no? NBI, under din yan sa DOJ. And my office is the National Prosecution Service. So, under kami sa DOJ. Primarily, ang function ng prosecutor, ang tawag sa akin ay prosecutor, yung mag-imbestiga at saka mag-prosecute ng crimes. Yan ang primary duty ng prosecutor. And there are around 9 offices under dito sa Region 11, Region 12 na under dito sa regional office. We have dito sa South Cotabato, Office of the Provincial Prosecutor, South Cotabato, Office of the Provincial Prosecutor, North Cotabato, Office of the Provincial Prosecutor, Sultan Kudarat, and Office of the Provincial Prosecutor in Sarangani. We have also offices in the cities in Region 12, such as Office of the City Prosecutor in Cotabato City, Office of the City Prosecutor in Kidapawan, in Tacurong, and General Santos City. So, as I said,
ang primary function ng prosecutor, alam naman siguro ninyo to, mag-file kayo ng reklamo sa prosecutor kung may na-commit na crime against your person. Yun ang nakakaalam natin. Pero lately, may bagong program ang Department of Justice, which is the proactive involvement of prosecutors in the case build-up. So parang sa US to, alam niyo sa US, ang mga district attorney doon, nag-assist sa mga police in the investigation of crimes. So dito, ito yung bagong program ng bagong administration under Secretary Boying Rimulya na mag-actively prosecute, actively involve na ang prosecutors in the case build-up. Pero limited lang muna yung mga kaso kung saan kami pwede mag-participate in the case build-up. Mga mabibigat muna na kaso, mga heinous crimes, mga ang penalty matataas. Pero yung mga bababa, wala muna, hindi kami kasama sa case build-up. Doon lang muna sa matataas na kaso. Another program na ginagawa ng bagong administration, yung pinataas namin yung threshold of evidence para ma-file ang kaso sa korte. Dati ma-recall ninyo, kung alam ninyo kung may mga kaso kayo sa piskalya, probable cause lang. Kung may probable cause, file na ang kaso sa korte. Pero ngayon pinataas yung threshold, yung quantum of evidence. Ang tawag na ngayon, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So sa bagong policy na to, hopefully, tataas na yung success rate ng prosecution. Kasi ang ebidensya, quantum evidence na i-file na sa korte, mataas na. So yung mga frivolous, yung mga harassment na suits, na mababa lang yung ebidensya, hindi na yan ipapile sa korte. So ito yung mga bagong programa ng DOJ. So may kami, may tinatawag tayo na DOJAC, DOJ Action Center. Ang DOJ Action Center, kung may mga reklamo kayo, kung mabagal yung serbisyo ng Fiscal's Office, hindi maganda yung treatment ng fiscal sa inyo, pwede kayo mag-report dito. So, by February, mag-open tayo dito sa Region 12 ng office. Pero ngayon, pwede na kayo mag-report, pero gawing formal na ang DOJAC dito sa Region 12. Mag-set up sila ng office dito sa regional office sometime February next year. So, accomplishments ng Region 12, modesty aside, top performer ang NPS 12 with respect sa performance. You know, every year may kami yung assessment sa performance. Since nag-assume ako ng regional prosecutor noong 2013, so 2024 na ngayon, so 11 years, mga 5 beses na kami naging number 1 in my 11 years as regional prosecutor. Pero aside from that, number 2, ganun ang performance level ng NPS 12. So, okay ang performance ng mga opisina under sa NPS 12. Then, another program which will be shown na pinakita na siguro kanina is about yung Witness Protection Program. Ito yung pinagyabang ng Region 12 because we are also top performer in terms of admission ng mga witnesses. Marami tayong mga witnesses covered under sa WPP. You know, ang WPP, importante masyado to in
prosecuting cases. Kasi kung walang testigo sa kaso, hindi mo ma-prosecute successfully ang mga kaso. So, kino-cover natin yung mga witnesses, otherwise, ayaw nila mag-testify sa kaso. So, ginaalagaan natin yan sila under sa WPP. So, we have marami din tayong mga accomplishments, pero ito yung mga importante. Pero with respect sa present administration, yung nasabi ko, yung active involvement ng prosecutors, gamitin natin to. At saka yung maganda ring programa na ginagawa nila, yung higher threshold of evidence bago ma-file ang kaso sa korte. So, ang mangyari nito, ang success rate ng prosecution tataas. So, marami pong salamat sa inyo. RP, additional lang po, part of your presentation po kanina is you will construct a new building. Yeah, correct. So, sorry, I forgot about that. So, hindi naman pagyabang din, no? Nandito kayo sa office ng region. Okay naman siguro itong office tayo, nagpatayo nitong 3 floors, including ginagamit yung first floor ng korte. Kung nakapunta kayo ng Jensen, maganda rin yung opisina ng OCP Jensen. Kung nakapunta kayo ng Sarangani, ang office ng OPP Sarangani under kay Provincial Prosecutor Elmer Lastimosa, yung sa Jensen naman under kay City Prosecutor Mency Catalonia. Maganda po yung opisina namin. Kung nakapunta kayo, tingnan ninyo maganda. Then, may plano ang Kidapawan and Sultan Kudarat na magpatayo din ng building. So, nag-aumpisa na sila, kumuha na sila ng lote, may usufruct na. Ang next niyan, yung construction na ng building. So, hindi magtagal, 2 to 3 years, may opisina naman na magandang opisina ang Kidapawan at saka Sultan Kudarat. Yeah, thank you. Thank you very much, Regional Prosecutor Al Calica. Patunay po ito sa kalidad ng inyong serbisyo sa ilalim ng Department of Justice. With these new initiatives, mas inilalapit po natin ang ating serbisyo sa taong bayan. At this point, atin naman pong alamin ano ang mga programa at serbisyo na ibinibigay ng Public Attorney's Office. Let's all watch this. The Public Attorney's Office SOC Sargent Regional Office, headed by our Regional Public Attorney, Serviliano Santiago A. Lorenzo, III, has 11 district offices under its jurisdiction. General Santos City District Office, Sarangani District Office, Maasim District Office, Polomolok District Office, Coronadal City District Office, Kidapawan City District Office, Midsayap District Office, Kabacan District Office, Tacurong City District Office, Isilan District Office, and Sarala District Office. We have 45 lawyers and 25 staff in the region, with a total of 70 amazing and dedicated personnel in the whole region. These are the major accomplishments of the Public Attorney's Office for the year 2022 to 2024. For criminal cases, we received 3,629 new cases in 2022. 8,024 new cases received in 2023, while in 2024, from January to June, we received 3,606 new cases. In total, from July of 2022 to June of 2024, we received 15,259 new criminal cases. For civil cases, in 2022, we received 138 new cases, in 2023, 291 new cases, and in 2024, 115 new cases. In total, from July of 2022 to June of 2024, we received 544 new civil cases. For labor cases, in 2022, we received 898 new cases, 222 new cases in 2023, and 21 new cases in 2024. In total, we received 1,141 new labor cases. For cases filed in the prosecutor's office in 2022, we had 128 new cases, in 2023,
213 new cases, and in 2024, 70 new cases. In total, we received 411 new cases filed in the prosecutor's office. Finally, for other administrative cases, in 2022, we had 72 new cases, in 2023, 95 new cases, and in 2024, 70 new cases, for a total of 237 new administrative cases received. As of June 2024, the Public Attorney's Office has a total pending cases being handled of 17,077 cases. The Public Attorney's Office also offers mediation and conciliation as part of its service. In 2022, we catered 699 qualified clients, in 2023, 1,088 clients, and in 2024, we served 507 clients. Non-judicial services. First is administration of oath. For the year 2022, we served 79,908 clients, while in 2023, 226,957 clients, and in 2024, 107,504 clients were served. For documents and/or pleadings prepared, we served 28,696 clients in 2022, 64,537 clients in 2023, and 31,937 clients in 2024. And for legal counseling, this includes walk-in clients, clients contacted through mobile phone, and other means of communication. In 2022, we counseled 60,703 clients, in 2023, 108,849 clients, and in 2024, 36,143 clients were given legal advice. Disposition of cases. In 2022, there were 4,369 cases terminated in favor of PAO clients, while 174 cases were unfavorable. In 2023, favorable disposition was 8,415 cases, while for unfavorable disposition, there was 361 cases. Lastly, in 2024, 4,230 cases were favorable, while 218 cases were unfavorable dispositions. Thank you very much for listening to our presentation. And as always, the services offered by all PAW offices are free of charge. Ating pong napanood ang audiovisual presentation ng Public Attorney's Office. At this point, let us all welcome Regional Public Attorney Serviliano Santiago A. Lorenzo III. Hello, good morning everyone. Marami pong salamat. As borne by our presentation, the Public Attorney's Office is the primary legal office of the Republic of the Philippines. We are independent and autonomous from the DOJ, but we are attached to the DOJ for the purposes of policy and program coordination. This is due to the passing of the Republic Act 9406, or the reorganization of the Public Attorney's Office law. So as we can view from the presentation, tumutulong po kami sa lahat ng mga indigent o mga mahihirap na mga kliyente sa buong Region 12 at sa buong Pilipinas. Nag-handle po kami ng criminal cases, lalong-lalo na po para sa mga akusado. Tumutulong din po kaming mag-file ng kaso sa prosecution service, pero kapag na-i-file na po ng prosecution service sa korte ay binibitawan na po namin dahil hindi na po namin hawak yan, sa prosecution service na po yan. In civil cases, we are catering to both the plaintiff and the defendant. Dati-rati po, first come, first serve kami. So pag nauna ang defendant or nauna ang plaintiff, hindi na po pwede yung kabila. But ngayon ay pwede na po. No? May paraan lang po kami ng kung paano namin i-handle yon na both sides. Nag-handle din po kami ng mga administrative cases, yung mga finailan po ng kaso sa Civil Service Commission, yung mga may reklamo po sa NCIP, sa National Commission on Indigenous People, yung mga na-deny po ang mga claims nila sa GSIS or SSS,
and other administrative services po. Nag-a-appear din po kami sa People's Law Enforcement Board kapag nirereklamo po yung mga kapulisan natin, or para po sa mga kapulisan natin na nireklamo po sa pleb. Nag-a-appear din po kami sa before the NAPOLCOM sa mga nirereklamo din po, at magrereklamo sa mga ating mga uniform personnel. Nag-a-appear din po kami sa justice sa Judge Advocate General sa sa AFP para po doon sa mga na-file natin na mga kaso ng mga armed forces members. And besides that, katulad po nung sa presentation din, nagno-notarize po kami ng mga simple affidavits, katulad po ng mga affidavit of loss, mga SALN po, mga PDS. Nagbibigay din po kami ng mga legal advice sa mga tao, whether it is through walk-in, whether it is through email, or whether it is through phone or text, no? Nagbibigay po kami niyan. And at the same time po, gumagawa rin po kami ng mga simple affidavits. Hindi lang po kami nagnonotaryo, kundi gumagawa rin po kami ng mga affidavit of loss, mga joint affidavit of paternity, or para po makapakorek tayo ng mga records po natin sa Register of Deeds. So in effect po, yun po yung lahat ng mga services ng PAO, at hindi lang po mahihirap ang aming tinutulungan. May mga memorandum of agreements din po kami, katulad po sa mga media, lahat po ng mga qualified na media na nafa-filean po ng kaso dahil sa kanilang trabaho ay pwede po naming tulungan. Yung mga social workers po, kapag na-filean sila ng kaso dahil sa kanilang trabaho, sa pag-alaga nila sa mga abused children, sa mga children in conflict with law, kami rin po ang tumutulong sa kanila kapag na-filean po sila ng kaso in relation din sa kanilang trabaho. Maging po ang mga PNP members from patrolman or patrolwoman to senior executive master sergeant. Yan po yung PO1 hanggang SPO4. Kapag na-filean po sila ng kaso in relation po sa kanilang duties and responsibilities, may memorandum of agreement po kami na pwede po namin silang tulungan, basta't hindi lang po namin kliyente din yung nag-file ng kaso sa kanila. So ganun po yung mga serbisyo ng PAO. Marami pong salamat. Attorney, to give a overview lang po, ano yung procedure in availing the services of the Public Attorney's Office? Okay po. So pupunta po tayo kung gusto po natin ng talagang regular na services natin. Magpapa-assist po kayo para sa kaso nyo, or advice po kayo. Pupunta lang po kayo sa office, sa mga walk-in, at magpapa-qualify po tayo. So depende po sa inyong income, no? Sa bawat lugar po may kanya-kanya po siyang income. Dito po sa Coronadal, for example, kailangan hindi po lalampas ang net income ng 22,000 pesos per month. So ang tumatanggap po ng net income na 22,000 pesos pababa ay qualified po sa Public Attorney's Office. Ibig pong sabihin nito, kahit po 100,000 yung ating gross income, pero dahil marami po tayong deductions, sabihin natin marami tayong mga loan, may mga binabayaran tayong mga sanla sa mga sa mga pawn shops, pwede po nating ipakita yan para maibawas po doon sa gross natin na kinikita, at kapag hindi po lumapas ng 22,000 yan, qualified po tayo. Thank you very much, Attorney Lorenzo, at sa buong puwersa ng Public Attorney's Office o PAO. Mamaya po babalikan natin yan. For sure, maraming katanungan ng ating mga kasamahan sa media. At this point, atin naman pong alamin, ano ba ang function o role ng Parole and Probation Administration o PPA ng DOJ? Panoorin po natin ito. Introducing the Parole and Probation Administration Region 12. Milestones. In July 1976, then President Ferdinand Edrelin Marcos Sr. issued Presidential Decree No. 968, the Probation Act of 1976, creating the Probation Administration to administer the probation system in the Philippines.
In November 1989, then-President Fidel Virst Ramos issued EO 292, Administrative Code of 1987, which renamed the agency to Parole and Probation Administration and given the added function of supervising persons deprived of liberty, PDL, who after serving part of their sentence in jails are released on parole with parole conditions. In August 2005, by virtue of a memorandum of agreement with the Dangerous Drugs Board, the administration performs another additional function of investigating and supervising first-time minor drug offenders who are placed on suspended pursuant to Republic Act No. 9165. The Parole and Probation Administration is mandated to conserve and/or redeem convicted offenders and prisoners who are under the probation or parole system. The goals of Parole and Probation Administration is to promote the reformation of criminal offenders and reduce the incidence of recidivism, provide a cheaper alternative to the institutional confinement of first-time offender who are likely to respond to individualized and community-based treatment programs. Functions are to administer the parole and probation system. Next is to exercise supervision over probationers, parolees, and pardonees, and lastly, to promote the correction and rehabilitation of criminal offenders. Mission: to rehabilitate and reintegrate persons on community-based corrections for peace and social justice. Vision: modernized parole and probation administration towards responsive and sustainable programs for community-based corrections. Community-Based Correction Program. Probation is a privilege granted to a qualified convicted offender to remain in the community instead of actually going to prison or jail. Parole is a conditional release of a person deprived of liberty, PDL, after serving the minimum period of prison sentence. Philosophy of community-based treatment believes in the redemptive capacity of man. Man is capable of change. Change can never be imposed, but can be facilitated. The maximum period of probation supervision is 6 years. The maximum period of parole is maximum expiration of sentence. Rehabilitation Program. First is the Restorative Justice Program. It is a victim-centered response, providing opportunity for those directly affected by crime to repair the harm through A. Mediation, conferencing and circle of support, B. Reparation through BC, community work service, payment of civil liability, and tree planting. 2. Therapeutic community, treatment modality. Self-help, mutual help treatment program. Healing environment is created amongst clients through group sessions, roles and structures, skills-building experiences. 3rd Volunteer Probation Assistant Program. First is generating maximum effective, efficient citizen participation and community involvement in the overall client's rehabilitation. And second is recruitment and training of VPAs to become empowered partners in clients' rehabilitation. The Parole and Probation Administration through the years. PPA DOJ R12 is home to 8 field office in Sauk Sargent and 4 field office in Barham. Caseload 2023. Investigation handled is 5,506 and caseload 2023. Supervision handled is 5,260. Caseload as of 2024, first semester investigation handled 4,324 and supervision handled 3,251. 2023, number of activities, 84 for all field offices in Sauk Sargent and Barham, and 2024, number of activities 33 for all field offices in Sauk Sargent and Barham. These are some of the programs and activities conducted from 2023 to 2024. Cleanup drive, therapeutic community, livelihood programs, mangrove planting, jail visits, coastal cleanup, and Zumba activity during PPA anniversary. Give change a chance. Parole and Probation Administration. Redeeming lives, restoring relationships. For more information, you may contact us through SIS email, region12.ppadoj@gmail.com, or you may call us on 083-520-0840. Our address is number 6, Balmore's Corner, Bernarda Street, Coronadal City. Introducing the Parole and Probation Administration Region 12. Milestones. In July 1976, then-President Ferdinand Edrelin Marcos
Yung pong napanood ang audiovisual presentation na inihanda ng Parole and Probation Administration o PPA. At this point, let us all welcome PPA DOJ Regional Officer in Charge, Judea Asuncion. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mahirap pala mag-live, no? Anyway, you might be wondering bakit napakahaba ng introduction. By way of saying, ang amin po kasing agency laging napapagkamalang Philippine Ports Authority. That's the reason kung bakit laging naka-attach yung DOJ PPA to distinguish. Sometimes even in RDC sa budget hearing, pati ako nalilito na kapag kung sino ba yung nag-grant, yung PPA, Ports Authority o kami. Anyway, basically when we were created in 1976, right now, from a mere 76 or 100 applicants, ang buong entire Philippines ngayon ho ay umaabot na tayo sa 135,000 latest. Mukha siyang madami, pero ang malungkot ho konti ang field officer natin. Actually, parang mababa nga yung report, no? Kasi ang nasa data ko is 5,742 investigation cases handled by 8 field officers all over Region 12. Ang mga officers po natin ay 8 sa SOC Sergeant, consist of General Santos, City of Coronadal, Kidapawan, Tacurong, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat. And we have 4 from BARM, which is Cotabato City, Maguindanao, Marawi, and Lanao Sur. So basically, ang ginagawa ho natin is nagbibigay ho tayo ng chance, hindi kailangang makulong ng tao o hindi niya kailangang magtago. Meron tayong programa ng gobyerno kung saan kung ikaw ay nasintensyahan ng not more than 6 years, pwede kang mag-apply sa programa ng probation. Kung na-serve mo naman ang minimum sentence mo, pwede ka pa rin makalaya sa pamamagitan ng parol. So ganito po kami nagre-relate. Di hinuli po ng police, and then dinetermine ng prosecution kung meron talagang guilt, pero ngayon mas mataas ang threshold. Pag nasintensyahan ho yan, doon ho kami pumapasok sa correction pillar, which is non-institutional. Yung ibang mga information we would probably give you, but anyway, let me just end by telling you ano ba yung benefits in 1976. In 1937, unang na-reject yung law, pero nung ni-reintroduce ng 1978, it took time bago to na-approve. But ito ho yung benefit. Number 1, it's a big saving for the government. Kasi imagine, ang per capita ho ng prisoners natin is 85 pesos per day. Which means, sa bawat isang PDL, gumagastos tayo ng 32,000 or roughly 31,025. Pag kinonvert mo yan into 3 years, into 10 years, ang bawat isang preso, ang bawat isang PDL na nalalagay sa detention, gumagastos tayo ng parang how many millions. Whereas, sa ngayon, meron ho kaming sinusupervise out on detention na 6,000 clients. 6,000 clients times 31,000, magkano yon in a year na masisave? Second, yun hong mga client natin, they become productive, they become taxpayer instead of tax eater. And lastly, it spares the client the stigma and it gives them an opportunity to really integrate with the government and prove themselves. Marami po salamat. Ma'am, additional lang po. What is the difference between probation, parole, and yung executive clemency? Para maliwanagan po yung ating mga listeners and viewers. So yung first, ang probation po, ang nag-grant niyan yung court. And this is given sa mga certified first-time offenders na who qualified to become a part of the probation system. Medyo maduguho yan at magagalit kayo pag pinaliwanag ko. Probably if we have time, pwede ko i-discuss pa paano. Ang parole naman, ang nag-grant nito ay Board of Pardons and Parole, and these are granted to those PDLs who had served the minimum
service ng sentence nila. For example, lagi natin yan sa pelikula naririnig, no? Ikaw, Juan de la Cruz, ay nahatulang masentensyahan ng 3 hanggang 6 na taon. You serve the 3 years, the remaining 3 years, you'll be under community-based correction. The pardon and executive clemency, this is granted by the President of the Philippines para doon sa mga may definite na sentence if they were able to serve half of their sentence. Much PPA DOJ 12 Regional Officer in Charge, Judea Asuncion. Ngayon naman po, let's talk about the services mula sa Land Registration Authority o LRA. Panoorin po natin ito. We give home to every Filipino who have faith in the government. We preserve the stability and integrity of the government system. We provide accurate information for the city to uphold the proprietary right of each person over land and needles. LRA is riding high. We have your future always in our minds. LRA is aiming high. We protect your rights across the land. Uphold integrity of the tourist system. Maybe climate greater confidence. Into honest competition service. By the Land Registration Authority, we provide accurate information. For we seek to uphold the proprietary right of each person over land and needles. LRA is riding high. We have your future always in our minds. LRA is aiming high. We protect your rights across the land. LRA is riding high. Oh, gallant country always in our minds. LRA is aiming high. We protect your rights across the land. Future always in our minds. LRA is aiming high. We protect your rights across the land. Uphold integrity of the tourist system. Maybe climate greater confidence. Into honest competition service. By the Land Registration Authority, we provide accurate information. For we seek to uphold the proprietary right of each person over land and needles. LRA is riding high. We have your future always in our minds. LRA is aiming high. We protect your rights across the land. Kamusta mga landowners? Kailangan mo ba ng certified true copy ng titulo? Matutulungan ka ng Land Registration Authority. Mas pinabilis at online na ang pagkuha ng CTC sa kanilang e-serbisyo portal. Paano? Una, mag-login sa e-serbisyo portal via eserbisyo.lra.gov.ph at gumawa ng account. Ikalawa, sa pag-request ng CTC ng iyong lupa, ilagay ang Registry of Deeds kung saan naroon ang lupa, title type at title number. Ikatlo, bayaran ng transaction fee online gamit ang otorisadong e-payment gateway partners. Pagkatapos, ang inyong dokumento ay padadala sa address kung saan ninyo ito gustong ipadala. Ang dali lang, di ba? Ang pagkuha ng CTC is as easy as 1, 2, 3. Madali, mabilis, maaasahan. Yan ang e-serbisyo. Mag-request na ng inyong CTC online. Atin po natunghayan ang presentation mula sa Land Registration Authority. Let us all welcome
LRA Register of Deeds 4, Ma'am Maria Teresa Biongan Pescadera. So, we are from Land Registration Authority. Thank you for having us. Ang Land Registration Authority, kung naata sa field, mahibawaan mi makilala mi sa pangalan nga ROD, R-O-D, Registry of Deeds. Okay? Kani nga opisina, dito tayo nagpaparehistro ng ating mga titulo ng lupa. Okay? So halimbawa po, may lupa na naiwan si nanay, si tatay, gusto nyo pong i-verify, kami po yun. We are a repository of your land titles and deeds. So pag sinasabi po nating deeds, deed of sale, nabili ba ito? Sino bang nakabili? Kung halimbawa naman po, may pumanaw na, namatay na si lolo, lola, may naiwan na lupa, kailangan po nating mailipat na sa mga heirs, kami po yung opisina na dapat ninyong puntahan. Bibigyan po namin kayo ng tinatawag namin na pre-assessment. Titingnan po namin ang inyong mga deeds, mga documents na probably galing pa sa PAW or from other law offices. Bibigyan po namin kayo ng requisites, katulad po ng nakapagbayad na po ba kayo ng mga capital gains tax, estate tax, real property taxes. So in short, ang opisina po namin, we coordinate also with other collecting agencies of the government. We see to it that the taxes are paid. Okay? And at the same time, you can get the copies of your certified copies with us so you can verify it before you buy. No? Halimbawa, may gusto kayong bilihin. Katulad kanina po sa advertisement namin, may gusto po kayong bilihin na lupa, titulo ng lupa, titled hanging, pinag-uusapan natin, sa Cebu City. Nandito po kayo sa Coronadal, by phone lang po ang inyong usapan. Pumunta po kayo sa Registry of Deeds. Nandiyan po kami sa May Pantua Street. Okay? 4 South Cotabato. You can get a certified copy of title there, although that the land is located in other places. Okay? Sa isang probinsya, meron pong isang Registry of Deeds. So meron po tayong opisina sa Sarangani, sa General Santos City, sa South Cotabato, sa North Cotabato, which is in Kidapawan, and meron din po tayo sa Sultan Kudarat, which is located in Isulan. Okay. Other works of our agency is not only in land titling but also in registration of personal properties. Halimbawa po, tayo po ay maglo-loan para po magkaroon ng sasakyan, car loan. We register your chattel mortgages, also the cancellation of the chattel mortgages. And we work in coordination with Land Transportation Office. So our system is also connected with their system. We also work with DAR, Department of Agrarian Reform. Consistent po ang Region 12 that gives number 1 accomplishment for DAR Region 12. Okay, we are number 1 in the registration of emancipation patents or Certificate of Land Ownership Awards. Para po yan sa ating mga agrarian beneficiaries. So too, we also coordinate with DSUD, especially now with the program of the administration wherein the target is 1 million houses in 1 year. So we also give you security in your land tenureship by giving you the land title with integrity in accordance with our Torrens system. So we have already provided with you with the contact numbers there. Anyway, you can review the AVR. That would be all. Thank you very much po sa ating mga guests mula sa LRA, NPS, PPA, DOJ, at sa Public Attorney's Office. At this point,
atin na pong pagbigyan ng ating mga media partners na magtanong po sa inyo. Paalala lang po sa ating mga media friends, magpakilala po muna tayo before we shoot our question. Okay? First question. Yes, good morning to the panelists. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. My question is para kay Ma'am Judea po, Asuncion. Ma'am, what is the difference between probation, parole, at saka executive clemency po? Thank you. Okay, basta probation, sa court nang gagaling ang order. Pag parole, sa Board of Pardons and Parole, and pag pardon, executive clemency from the President of the Philippines. Sige, next. May follow-up or next Yes, question po? other question ko po, pwede bang kumuha ng certified through CAFP ng title sa Registry of Deeds sa Coronadal City? Ang isang lupa po ay nasa Cebu City, kay Ma'am Maria po. Yung kumuha ng certified copy. Basta po ang tinatawag lang namin yung Registry of Deeds live or computerized. So anywhere in the Philippines, you can get a certified copy of the title where you are situated. Okay? Sige, may question? Okay. Good morning, Jen Robles from 1062 DXKI. Ang question ko po i-address ko po kay Ma'am Judea Asuncion. Ma'am, lahat po ba ng mga nahatulan ay maaaring mabibigyan ng provision? Thank you po. Yes, actually hindi. Probation is a privilege, not a right. When we say privilege, you have to qualify. Parang discount card ng senior citizen yan. Pag di ka senior citizen, di ka allowed. Ganon din yan. Can I run down ng qualifications? We have certain qualifications. Number one, dapat certified first-time offender ka. Dapat ang sentence mo is not more than 6 years. Kung meron ka dapat meron tayong suitability, which is tinitingnan natin kung kaya mo bang mag-report sa opisina at mag-comply sa community-based treatment. And next is, dapat hindi ka tinitingnan na risk dun sa community where you reside. Yun yung mga qualifications niya. Follow up po. Ano po ba yung kabigatan ng case nila? Sa gravity ng case, actually wala eh. As far as probation is concerned, sentence ang pinag-uusapan. But there are certain things na pwede mo talagang i-disqualify if placing a client on probation would reduce the gravity of the crime. Halimbawa, 4-5 yung involved, pero 6 years below lang, probably pwede kang hindi malagay sa probation. Depende yun doon sa impact. But generally, it's the qualification is only based on the 4 things na sinabi ko. First-time offender ka, hindi ka pa nalagay sa probation, 6 years below ang sentensya mo, suitable ka na malagay kasi hindi ka risk, at the same time, kaya mo mag-comply. Okay, thank you po. Okay, next po. Good morning po, Riza Grace Lavapias po. For LRA, Ma'am Pescadera po. Ano ang tawag sa na C title or E title? May pagkakaiba ba ito sa mga lumang titulo po? Okay. Sa ngayon nga pala, yung Land Registration Authority or Registry of Deeds, we are geared towards the full automation of the registry. So yung mga lumang titulo po natin, ngayon po ang tawag sa kanila C title or computerized title or E title, electronic titles. Wala naman pong pinagkaiba as to weight, no? When I say weight in evidence, as to being a proof of ownership, ang pinagkaiba lang po yung isa system generated, pero yung isa naman po manually generated. Sige po. Next. Sige, we have Gary from Max FM.
Good morning, Gary Lumawag sa Max FM. Sa kay Sir Villeno, sa Regional Public Attorney's Office. Sir, sa mga qualification, gustong mag-avail ng serbisyo ng PAO. So anong pwedeng, anong mga qualifications na kailangan para maka-avail ng services ng PAO? Sige po. Salamat po sa tanong. Number 1 po, kung wala po tayong trabaho, pwede po tayong kumuha ng Certificate of Indigency sa ating barangay po. Kapag meron po tayong Certificate of Indigency, yun na po yung magiging qualification po ninyo para maka-avail po kayo ng services ng PAO. Indigency po, ibig sabihin, mahirap po kayo. Sinicertify po yan ng barangay. Kung hindi naman po kayo makakuha sa barangay ng Certificate of Indigency, pwede po kayong kumuha sa Local Social Welfare Office. So either sa City Social Welfare Office ng LGU or sa Municipal Social Welfare Office. Yun nga lang po, medyo mas mabigat ang requirement nila. Kasi kung sa barangay po, medyo madali kasi pwede kang i-certify agad ni Barangay Kapitan. Yung Municipal or City Social Welfare Office, mag-iimbestiga po yan. And then kapag meron po kayong pag-aari na lupa, hindi po kayo mabibigyan yan. Kaya mas inaano po namin, doon po kayo sa barangay, mas madali pong makakuha. Or kung hindi naman po kayo makakuha din sa local or municipal social welfare office, sa DSWD po, pwede po kayong kumuha. Yun nga lang po, meron silang kanya-kanyang requirements para makakuha ka. So, hindi po pare-pareha, kaya kayo na po ang bahalang pumili. Ngayon, kung meron naman po kayong trabaho, it's either yung payslip po ninyo na nagpapakita ng inyong every kinsena na sweldo or every month na sweldo or yung inyong income tax return of the previous year. So kung may income tax return po kayo, i-divided by 12 lang po natin yon. So kahit na ano pong deduction na nandoon sa inyong payslip, ibabawas po yun doon sa inyong gross hanggang hindi po siya hanggang makaabot po siya doon sa aming threshold. Ang threshold po namin sa mga munisipyo po, no, sa mga munisipyo, 20,000 pesos po ang net income. So ibabawas na po lahat ng mga deduction. Kung may binabayaran po kayo sa mga pawn shop, katulad ng sinabi ko kanina, ibabawas din po yun. May mga utang kayo, ibabawas din yung monthly amortization. Ngayon, sa mga cities po, katulad ng Tacurong, Jensan, at saka Coronadal City, ang threshold po is 22,000 pesos per month na net income. So yun po yung qualification. And then after po nung indigency test, kasi titingnan po kung qualified po kayo base po sa inyong income, meron din naman po tayong merit test. Ano po yung merit test? Titingnan po kung yung gusto nyo pong i-file na kaso or yung sagot po ninyo ay naaayon sa batas or naaayon sa mga decision ng Supreme Court. So ibig sabihin, dapat po yung inyong cause of action or yung pinaglalaban po ninyo ay dapat na naaayon sa batas at naaayon sa mga desisyon ng Supreme Court. Kung hindi po, maaari po kayong i-refuse ng Public Attorney's Office kasi wala pong basihan sa batas ang inyong gustong ipaglaban. Yun po yung mga requirement natin, indigency test at saka yung merit test, sir. Clarification lang, attorney. Bali, lahat ng mga services ba ng PAO walang bayad? Yes po, libre at walang bayad po ang lahat ng serbisyo ng PAO simula po sa pagnonotaryo hanggang sa legal advice, hanggang sa representation in court. Maaari po kayong makipag-coordinate sa aming opisina kapag meron pong mga kawani tayo ng PAO na humihingi po ng mga kahit na anong bagay. Ang standing order po sa amin, base na rin po sa batas, kahit na gaano po kaliit o kalaki ang ibibigay, kahit po saging, kasi ganun po dati nung mga bagong pasok pa ako, nagbibigay po ng saging, nagbibigay po ng manok, nagbibigay po ng pangmeryenda, hindi po bawal na po yun dahil because sa Republic Act 9406 po,
ay tumaas na po ang antas ng mga sweldo po ng mga kawani ng PAW. Bawal na bawal po yun. Thank you. Karagdagang tanong lang sa kay sa Regional Prosecutor, sa kay Attorney Al. Sir, doon sa mga sa mga akusado na hindi rin kayang maghanap ng mga private lawyer, anong kailangan para maka-avail ng serbisyo ng prosecution, sir? Dapat intindihin natin, no? Kami, prosecutor, kami yung nagapakulong ng mga akusado. Ay, okay. Ang PAW lawyer, sila ang tumutulong sa akusado. Ay, okay. So, lahat kami, lahat ng korte may prosecutor. So, wala kayong problema. Kung hindi kayo makakuha ng private lawyer, may prosecutor na mag-handle sa kaso ninyo. Okay, thank you po kasi usual na narinig namin yung kinakasuhan yung file ng kaso pag walang pera pwedeng humingi ng tulong sa PAW, ganoon ba yon? And then yung kinakasuhan pag walang kakayahang mag-hire ng private lawyer, yung prosecutor ang magtulong. Correction Yes, lang. So complainant, prosecutor, yung accused, ang PAW lawyer din magtulong. Okay, So thank you. ganun. Thank you po. RP, given the number of cases po na hinahandle ng National Prosecution Service, ano naman po yung effect, for example, magkaka-delay dun sa conduct ng preliminary investigation po? So, sinabi ko kanina na maganda ang performance ng Region 12. So, ang mga performance indicators, isa na yan, yung tinatawag namin disposition, aging, at saka success rate. So, with respect sa delay sa pag-dispose ng kaso, mag-suffer yung performance ng opisina. So, may epekto naman to sa PBB. Alam niyo yung PBB, yung performance-based bonus. So, kailangan ayusin yung performance ng opisina para mabigyan ng PBB. So, kuwan yan, actually binabantayan namin yan. Gina-monitor kami ng DOJ. Actually, 2 weeks ago, may kuwan kami, may assessment kami. So, chinek yung performance by region. So, nalaman namin kung saan yung level ng performance ng every region. So, binabantayan namin yan, Oliver. So, no problem with it. Sige po. Next question. Yung question ko po, in terms po sa paghatol po ng kaso, gaano po ba siya katagal? At meron po bang mga years? Depende po ba sa kaso? Yeah, good question. So actually, ito naman yung sa kaso in court, ang mga judges, may kwan din sila. May obligation din yan sila na pabilisin yung disposition ng kaso. So, with respect naman sa amin, sa prosecution, binibilisan din namin yung pagpresenta ng ebidensya. Then, once, kung ang court feeling nila na mabagal or mabilis, sila na in charge dyan. Pero yung nga, sinabi ko kanina, may obligation yan sila na pabilisin yung takbo ng kaso sa korte. So no problem. With respect sa prosecution naman, binibilisan din namin. Thank you po. Sa kay ma'am na po, Ma'am Maria. May nakuha po akong bahay at lupa sa isang subdivision under po sa Pag-ibig. So, paano po ba ako makakuha ng land title or yung titulo po doon sa aking bahay at lupa po? Ano po yung proseso na dapat gawin? Thank you po. Lipat.
ang titulo from Pag-ibig sa iyo. Okay. So you have there a deed of sale from Pag-ibig to you. Now, present the deed of sale sa Registry of Deeds kung saan located ang iyong lupa. For example, located in Coronadal, then present it to Registry of Deeds for South Cotabato or Coronadal. Present the deed and the title. Importante, yung titulo ng lupa. Ang titulo po kasi ay dalawa. Kopya namin, kopya mo. Okay? So dapat dala mo yung kopya mo. Then, we will give you an assessment, magkano ang babayaran mo for registration fee. Tapos, titingnan namin kung dala mo ba ang e-car, Electronic Certificate Authorizing Registration, from BIR yun. Nabayaran mo ba ang capital gains tax? Nabayaran mo ba ang documentary stamp tax? Nabayaran mo rin ba ang transfer tax? Ito naman ay babayaran mo sa Treasurer's Office. Nabayaran mo rin po ba ang MIHORES, Real Property Tax? Ito naman po ay binabayaran sa Treasurer's Office. May tax declaration po ba ito? Ano ang kanyang value? Nakukuha po ito sa Assessor's Office. Doon din po magbabase ang aming registration fee doon sa iyong tax declaration. Pagdala mo po ito lahat sa amin, then we will process, you will pay the registration fee, then probably you can have 3 days, 7 days, or 20 days. From then on, you can now have your e-title or computerized title. Thank you po. Sige. Follow up muna, Sir Danny. Kay Ma'am... Ay, sorry. Sige pa. Wala mutuman sa kong linya. Okay. Sa LRA po, Ma'am, kailangan po bang mabayaran muna lahat yung mga obligasyon ko sa Pag-ibig before ma-release yung aking title sa lote? Subdivision din po. Yes po. Bago po yan ibibigay sa inyo ng Pag-ibig, yung titulo, kailangan po meron kayong full payment. Meron kayong full payment. Or meron din po minsan, sir, kung may bibilhin ka na lupa sa Pag-ibig, ililipat nyo muna sa pangalan nyo, and then, imo-mortgage po ninyo yan sa Pag-ibig. Yan. Pero in those cases, kailangan po naming ma-register yung title ninyo. Dalahin nyo sa amin. Always yan. Okay. Alright, so may clarification lang ako kay Attorney Servillano. Sir, Attorney, regarding po dito sa serbisyo po na binibigay ng PAO, may limitasyon po ba ito o sako po ba ito kahit na anong klase po ng kaso? Yes, thank you po sa tanong. Actually, kahit na ano pong kaso ay hinahandle namin, isa lang po ang hindi po namin mahandle, ang prosecution po ng criminal cases. So, civil cases po, pwede po kami sa nagreklamo at nireklamo. Sa mga administrative cases po, pwede rin po kami sa nagrereklamo at sa nireklamo. Pero kapag criminal cases na po, pwede po kaming tumulong sa pag-file sa prosecution office ng reklamo. So, gagawa kami ng mga affidavit, mga judicial affidavit. And then, itatransmit po namin sa prosecution office. Kung hindi po napagbigyan, pwede rin po kaming mag-handle niyan, mag-motion for reconsideration kami sa prosecution office hanggang po ma-apela yan sa office po ni Regional Prosecutor. So hanggang doon po yung ano namin, pwede rin po kaming pumunta ng Court of Appeals kung sa tingin namin ay dapat talagang na-file pero hindi lang napagbigyan ng prosecution service hanggang Supreme Court po. Pero pag once na i-file na po ang criminal case sa korte, trabaho na po ng prosecution office yun, bibitaw na po ang Public Attorney's Office at ibibigay na po ang prosecution nun sa prosecution service natin.
Yun lang po. Yes po. Additional ko lang po, attorney, paano po natin pinipili yung attorney na magbibigay po ng serbisyo dun sa client? Okay. Katulad po ng prosecution service, ang bawat public attorney po ay may assigned siya na korte. So lahat po ng kaso na papasok sa isang korte, let us say MTCC 1 ng Coronadal City, may isa si attorney, sabihin natin si attorney Juan de la Cruz ang naka-assign diyan. Lahat po ng papasok diyan sa korte na yan na kaso, siya po ang mag-handle. So hindi po tayo makakapili na, for example, kaibigan natin yung si attorney 2, pero hindi po siya naka-assign doon sa korte kung saan na i-file yung ating kaso, hindi po tayo makakapili. Bale, meron pong assignment at hindi po pwedeng mabali yan except lang po in exceptional circumstances. Ang isang example po niyan, kung yung nagreklamo or nireklamo ay kamag-anak niya. Mahirap naman kung siya rin ang hawak. So magre-request po siya doon sa kanyang head, sa district public attorney niya, na may mai-assign po na ibang lawyer doon. Pero ang magde-decide din po kung sino ang hawak ay yung district public attorney din. Yun lang po yung exception to the rule. Ang general rule po, lahat po ng kaso, siya po ang hawak sa iisang korte. Thank you. Thank you. Question pa? We have Gary. Sa kay Ma'am Asuncion. Ma'am, bali yung sa mga cases, especially sa mga kaso ng drugs, hindi nag-avail ng plea bargaining under sa inyong office. Anong proseso sila, ma'am? Anong requirement? May monitoring ba ang parole and probation regarding sa nag-file para maka-avail sa probation sa mga kapareho sa mga cases like drugs? Actually, thank you for that question. 75% ata to be safe, 60% ng cases na hawak namin ay plea bargain cases. That's why kung tingnan natin yung stat namin, lumobo talaga siya na nagkaroon ng plea bargain cases. I think it started on 2018 nang nalagayan sa amin. Paano ang pag-apply? May sariling sistema ang prosecution kasi na bago nila yan talagang bigyan ng pagkakataon na malagay sa probation, parang dadaan ata sila sa drug dependency examination and then payment ng fee or ng fine na pero parang winave na siya. Parang ang nangyari ay ngayon hindi na kailangan mag-apply ka ng probation, hindi na prerequisite na magbayad ka ng fine. Instead, bago ka matapos ng probation, tsaka ka magbabayad ng fine. So technically, ang mga drug-based cases, wala namang special procedures except yung nire-require ng court na drug dependency at kung meron silang kailangang i-rehab muna sila bago sila malagay. But basically, ganon din yon. Pero the way na iniimbestigahan siya, after the interview, magagawa ng records check ang mga probation officer and then pagsasubmitin siya ng mga ilang documents, kasama na nga dyan yung result ng drug dependency. And then once granted probation, minomonitor siya by him doing a office reporting at least once a month. And then we conduct a special rehabilitation activity through the therapeutic community kasi we believe change can never be imposed but it can be facilitated. And then we do random drug testing. So once na sa random drug testing nag-positive siya tapos na-confirm, pwede to maging ground para i-cancel yung probation niya. Natanong ko, ma'am, kasi follow-up ko lang, doon sa mga cases ng drugs na naka-avail ng plea bargaining under probation, sa operation ng PNP kasi merong ibang bumabalik. So, anong mangyari? Di ba, once lang magbigay ng ganong... Anong nangyayari? Naka-cancel ang probation. Pag na-cancel ang probation yan, ibig sabihin yan, yung original na sentence imposed by the court, yun yung pagsisilbihan niya sa korte. Halimbawa, 4 na taon siya sa probation,
for the first 3 years, okay siya, di siya nagkakaroon ng problema sa drugs. Kahit na 1 buwan na lang, matatapos na siya ng probation once na na-confirm na nagda-drugs talaga siya at nag-violate siya ng condition, kanselado lahat ng ipinag-report niya for the past year at ang sisilbihan niya sa kulungan ay yung original na sentence na 4 years. So, Back to zero. So sa first, sa another case niya, so hindi na siya makabail. Hindi na, probation is only granted once. I see. Thank you. Sige pa. Questions pa? Kay ano po, sa regional prosecutor. Kanina po na-mention doon po sa ating presentation yung witness protection po. So pwede nyo pong iano sa amin kung paano po namin yun ma-avail. Like for example, merong mga witness gaya ng sa media po, like sa drugs. So paano po ma-secure na protektado po kami? Thank you po. Okay. So, kailangan mag-apply to be covered under the Witness Protection Program. So, may mga requirements tayo na dapat i-submit. Ang pinaka-importanting requirement, may threat assessment. So, kasi hindi naman lahat ng mga witnesses i-cover under the program. Yung mga risky lang, may mga mabibigat na kaso na delikado ang buhay nila because mag-testify sila sa kaso. So ganun yung tinitingnan natin. May evaluation, so file mo na ng application, i-evaluate, may mga evaluator kami, ang sa Witness Protection Program. I-evaluate, titingnan kung dapat ba i-cover siya sa WPP. So once ma-cover, daming mga benefits. May financial assistance, may security during witness duties kung mag-testify sa korte, may kuwan yan, may mga security yan. At saka may safe house, ilagay namin sa safe house. Pero with respect sa question mo, mag-apply muna kung i-cover ba siya. So, yun yung mga requirements natin. Thank you. Okay. Thank you. Last question? Last na? Sure kayo? Sige pa. Oh. Lang tayo mag-iyan. Para sa public. I think siguro sa sides ng probation. Ma'am, itong pag-apply ng good conduct time allowance, application, under pa rin sa inyo, ma'am? Ang good conduct time allowance, nangyayari yan sa loob ng preso. PDLs ang ina-applyan ng good conduct time allowance para maging ma-avail nila yung parole. Warden ang nagbibigay niyan. We don't have a system of good conduct time allowance, but we have a system of modifying the probation term. Like for example, kung 4 years siya, pwede naming i-recommend na maging 3 years siya. Depende sa performance at depende sa kung like halimbawa mag-a-abroad siya, pero for the past 3 years, 4 years of probation, pwede naming i-recommend subject to the approval of the judges and with proofs na excellent ang performance niya. Okay. Clarification, regardless ito, ma'am, sa halimbawa sa cases niya, just like kung may heinous crime, pwede rin maka-avail ng good conduct time allowance. Yes, yung mga non-bailable cases, mga heinous crime, kung maka-avail. Ako na lang po ang sasagot kasi nasa realm na rin po namin yan. Sir, dati po kasi hindi ina-allow yung good conduct and time allowance sa mga heinous crimes doon sa mga grabe. Pero may bago pong decision ang Supreme Court na dapat po pati yung mga heinous crimes ay covered dahil pare-pareha rin naman pong nagkasala at dapat din po kung nagsisisi din talaga at nare-rehabilitate din naman talaga siya, nagbabago din, dapat bigyan din po natin ng tsansa na magbago
kahit na po mabigat ang kanilang mga kaso. So ngayon po, yung may mga mabibigat po na kaso katulad ng murder ay pwede na rin po mag-avail ng good conduct and time allowance. Depende po yan sa warden kung saan po sila nakakulong. Yung warden po ang magagrant niyan at sila po ang magko-compute niyan para pag na-compute po nila na reach na po nung nakakulong yung time na pag binawasan yung time niya at na-serve na niya yung sentence, papakawalan po siya ng mas maaga. Yun po yung sa good conduct and time allowance. Thank you. Opo. Thank you very much. Sa ating mga panelists, medyo naubusan na po tayo ng oras. At this point, to wrap things up, ang inyong huling mensahe po or announcements before we end our program. Let's start po with LRA. Tapos, huwag niyo pong kalimutan, basta mga titulo ng lupa, please visit any registry of deeds in your province. Yun lang po. Thank you. Okay, PPA? Maraming salamat po sa pagkakataon na maibigay namin yung programs ng agency natin. We redeem lives, restore relationship, but hindi ho namin itong kayang gawin kung walang support ng community. So, suportahan ho natin yung ating mga kliyente sa probation, and at the same time, hindi nyo ho kailangang mag-suffer kung kayo ay mayroong kaso. Pwede kayong makipag-ugnayan sa amin at baka matulungan namin kayong magkaroon ng alternatibong paraan ng pagsiserve ng sentensya nyo. Salamat po. Thank you very much. Public Attorney's Office? Yes, anytime po pwede po kayong pumunta sa nearest po na Public Attorney's Office. Marami po tayo niyan, 11 po yung kanina. Meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat Province, Sarangani, as well as the cities, no, General Santos City, Coronadal, Tacurong. Ang regional office po natin ay nandito po sa May Pantua. Sa May Pantua din po kami. Aquino Corner, Lapu-Lapu Street. Sa second floor po kami ng Sanle Building. Hindi po kami nag-handle ng cases. Administrative po yung aming function. So, kung may mga concerns lang po kayo, kung may mga reklamo po kayo, pwede po kayong pumunta ron. Or to contact us, ang contact details po namin nasa www.pao.gov.ph. Ulitin ko po, www.pao.gov.ph. Nandun po lahat. All over the Philippines po ang mga contact numbers sa mga regional public attorneys. Maraming salamat po. Thank you very much. Last but not the least, Regional Prosecutor Al Calica. So, marami pong salamat sa pag-attend ninyo. And thank you for listening sa mga programa ng DOJ. No, alam nyo, nasabi ko na kanina, may mga magandang policies ginagawa ang Department of Justice under kay Secretary Rimulya. Yung sinabi ko kanina, yung active involvement ng prosecutors sa case build-up, isa na yan. Ang second, yung higher threshold of evidence bago i-file ang kaso sa korte. Ang purpose nito para tataas yung success rate ng kaso. Kasi yung mga mabibigat lang ng kaso ang ipapile sa korte. So maraming policies ang present administration ng DOJ. Isa pa pala yung DOJAC Department of Justice Action Center. Ito, ma-access, ang purpose nito, better access to justice ng mga litigants. Kung may mga concerns kayo about sa kaso, i-report ninyo dito sa DOJAC. So maraming mga magandang policies ginagawa ang DOJ. So with respect naman sa regional level, dito sa NPS particularly, maganda ang performance ng Region 12. So hopefully,
mag-retire na ako next year. Ang susunod sa akin, ini-invite ko si Power Regional Director na mag-apply. So, para ma-maintain natin yung quality ng serbisyo dito sa Region 12. So, marami pong salamat and good day. Maraming salamat sa buong puwersa ng Department of Justice o DOJ. Ipinaabot din natin ang ating pasasalamat sa ating mga media partners sa inyong suporta. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo sa susunod na episode, sa susunod na Martes, sino na naman kayang departamento ang ating makakasama na magbabahagi ng kanilang key accomplishments. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Attorney Cheloy Garafil, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.